Target matulungan ang bagong batas ang mga magulang na nameke ng birth certificate ng batang kanilang inampon. Kung paano, alamin sa report ng saksing si Mav Gonzalez. Mula sa pagpapalit ng diaper noong sanggol siya, hanggang sa pagtuturo ng leksyon ngayong 15 anyos na siya, si Emma ang naging ina ni Sam, hindi nila tunay na pangalan. Sa birth certificate, pangalan ni Emma ang nakasulat, pero hindi siya ang nagluwal kay Sam. Kwento ni Emma, lumapit sa kanya ang isang 17 anyos na dalaga noon at ipinaampon ang ipinagbubuntis niyang sanggol. Gusto niya mag-abroad, hindi siya maka-abroad dahil buntis. So 8 months na yung tiyan niya. E di yun, nag-decide kami kung papayag siya, sa bahay na siya mag-stay ng 1 month. Para doon ang mga anak. May nagsabi na midwife, pwede siya mga anak pero name ko na. Name ng husband ko, name ko, na ilalagay sa birth certificate. Simulation of birth ang tawag sa kaso ni Emma. Pineke ang birth records ng bata para palabasing siya ang nanganak dito. Pero ang birth certificate lang ang peke dahil tunay ang pagmamahal at pag-aaruga na ibinigay ni Emma kay Sam. Buhay yan ng tao, kailangan bigyan mo siya ng mabuting buhay. Pag-aaral, pakainin, bigyan ng magandang pang-ugali, moral support. Sa ilalim ng Domestic Adoption Act of 1998, bawal ang simulation of birth. Pwedeng mapatawan ng multang 50,000 pesos at kulong na hanggang 12 taon ang nameke ng birth certificate pati ang kanyang mga kasabwat. Pero dahil sa bagong batas na Simulated Birth Rectification Act na pinirmahan na ni Pangulong Duterte, mabibigyan na ng pagkakataon ang mga tulad ni Aling Emma na itama ang pinekeng birth certificate. Hindi na rin paparusahan ang tulad niya, pati na ang kanyang kasabwat. Para daw yan mapasimple at mapabilis ang proseso ng pag-aampon dahil hindi na ito kailangang idaan sa korte. Mas maganda po na itama nyo na kasi mali po yung ginawa nyo. Nag-simulate, sa totoo lang pineke nyo yung birth certificate. Isa pa, mayroong inaapekto rin po yan sa successional rights. Kailangan maghain ng petition for adoption sa social welfare officer ng lugar kung saan nakatira ang bata. Nare-reviewin ng regional director bago desisyonan ng DSWD secretary sa loob ng 30 araw. Kung i-aamponin nyo ng tama, dito sa parang ito, administrative o yung sa yung traditional po dadaan sa court, magiging yung kanyang karapatan ay magiging kapareho po ng karapatan ng isang legitimate child. Bagamat ipinapayo ng mga abogado na ipaalam sa bata kung ampon siya, wala naman daw risk na malaman niya ito kung itatama ang simulated birth records dahil pangalan pa rin ng umampon ang ilalagay rito. Ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi.